Lusot na sa komite ng Kamara ang panukalang batas na target bigyan ng 200 pesos na aumento sa sahod ang lahat ng manggagawa sa private sector sa buong bansa. Pero ang grupo ng mga employer umaalma dahil marami raw negosyo ang malulugi. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sahod! Presyo! Sinabayan ng protesta ng mga labor group at iba pang sektor kaninang umaga ang pagdinig ng House Committee on Labor and Employment. 8 buwan kasi mula nang ihain ang 4 na panukalang batas na nagsusulong ng aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa, lumusot na rin sa wakas sa komite ang substitute bill na layuning magpatupad ng 200 pesos na wage hike across the board. 36 na taon nang nakalilipas, taong 1989 nang huling magkaroon ng legislated wage hike. Ang tanong ngayon, may sapat na panahon pa nga ba para ipasa ito sa Kamara? Hanggang sa susunod na linggo na lang ang sesyon bago mag-break ang Kongreso para sa election season. Sa Hunyo pa sila ulit babalik at may 2 linggo na lang bago tuluyang mag-adjourn ang 19th Congress. Pero nitong Martes, nakipagpulong na si House Speaker Martin Romualdez sa mga labor group. Ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Democrito Mendoza, nangako ang Speaker na ipapasa ang panukala. Pero hiling niya, i-certify as urgent pa rin sana ito ni Pangulong Bongbong Marcos. I hope the President will remember what he promised for the workers of this country. Please, Mr. President, i-certify, please. Ganito rin ang panawagan ng Makabayan Bloc. Nagsucertify urgent nga sa ibang mga mga batas eh. So why not here? Napaka-good news nito para sa ating mga mamamayan. Kung sakaling lumusot sa Kongreso at tuluyang maging batas, kasama sa mabibigyan ng 200 pesos na aumento sa arawang sahod ang lahat ng manggagawa sa private sector sa buong bansa, mapa agricultural o non-agricultural, at kahit gaano man kaliit o kalaki ang kapital ng isang negosyo. Ibig sabihin, wala pang malinaw na probisyon kung bibigyan ng exemption ang MSMEs o maliliit na negosyo. Pinalagan naman ito ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP dahil maraming negosyo raw ang posibleng malugi. Isa lang, ang remedyo niyan, ganito. Tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o magbabawas ng tao. O kung hindi talagang kaya gawin yun, magsasaro na lang. Yung mga gusto natin mangyari. Buwelta naman ng ilang mambabatas, mga malalaking korporasyon lang ang umaangal sa wage hike. Hindi raw totoo ang babala ng mga employer na maraming maluluging kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.